Okay, so this is gonna be our honest review regarding sa aming mga nakain ng mga chicken stuff sa Bacolod. Unahin natin ang natatakot siya baka ma-persona ng grata. So again, from my previous vlog, Aidas decided to put up their own standalone restaurant. So dati kasi, nandun sila sa Manukan Country na marami silang tabi-tabi na restaurant. Pero ngayon ay meron na talaga silang sariling restaurant dito sa Bacolod. And their store is located at 24 San Juan Street. Ito ay katabing-katabi ng Bacolod City Fire Station. So, maya-maya lang guys ay malalaman nyo ang aming honest review. It's a very honest review regarding sa Aidas. Ayan. Talaga namang pawang katotohanan lamang ang aming review. Kaya patawad po sa mga fans. Ayan, avid fan ng Aida. Talagang i-review po natin yan today with my cousins. Para sa akin, okay naman siya, no? Marinate wise, okay talaga, masarap si Aidas. Kaya lang, ang ano ko lang kay Aidas chicken ay medyo maliit yung chicken niya, bitin. So medyo kung gutom na gutom kayo, bibili kayo ng dalawa. Para siyang ano, yung sa mang inasal na may pakpak, may pitso at saka may paa. So, yun lang naman yung sa akin. Ha? Parang, ano. Tapos, kung i-compare ko siya, ako na muna ang bida. Mamaya sila. So, kung i-compare ko naman ng Aidas sa, ano kinainan natin na isa? Chicken house. Chicken house. So, ang chicken house naman, ay hindi, doon sa Aidas, umorder kami ng sinigang. So, hindi namin alam na ang sinigang pala dito sa Bacolod ay hindi maasim. Not a typical sinigang na maasim. So, parang ang sinigang dito sa Bacolod ay parang nilaga feels. Ganun ang lasa ng sinigang. So, medyo kahit na in-order namin yung sinigang at marami na kaming beses na sumubo, hinahanap-hanap pa rin namin yung asim na feels ng sinigang. Kaya iyon. Masasabi ko naman sa Aidas is, ayun, yung marinate niya, okay naman siya. Parang babad talaga na hindi ko alam kung one day ba yun or ano. Basta nanukot naman. Pero, siguro sa panlasa ko lang, medyo mahilig kasi ako sa mas malasang pagkain. So, parang mild lang kasi yung mga timpla. Para sa akin lang. Parang namamildan pa ako. Kaya naghahanap ako ng more lasa. Pero juicy naman yung chicken.
And ayun na maliit dahil na siguro native yung chicken na ginagamit nila dito. Then yung sa chicken house naman, ayun mas malaki yung chicken nila. And yung balat is parang crispy, yung parang sa pang crispy chicken. Ganon. Tapos yung loob is yung malambot. Pero ang napansin ko naman sa chicken nila is yung meat is parang dry. So, in terms of juiciness, yung kay Aidas. Yung sa akin naman, siguro yung sa Aidas, naghahanap ako ng wow factor. Ganun. No? Kasi parang, grabe yung expectation ko. Kasi grabe yung yung reviews, ganyan, na sabi, super sarap, best inasal. Kasi yun, naghanap ako ng wow factor. Ganun. Sarap naman, pero parang may kulang pa. Ganun. And for our next review, isa namang chicken place dito sa Bacolod, ang Chicken House. So, Chicken House, it's located at 24th Lacson Street, Bacolod City, Philippines. And again, i-review rin po namin ang Chicken House. So, magkakaroon po tayo ng comparison sa ating mga reviews. At hawang honest review lang din po ang aming ibibigay ng aking mga pinsan dito sa Chicken House. So, compare naman dun sa Chicken House, kasi meron tatlo dito the main inasal, Aidas. Actually, yung Manukan Country daw, update, ay giniba na daw dahil nabili na daw ng SM. So, wala nang Manukan Country. So, yung mga mga chicken dun sa Manukan Country, gumawa na sila ng sarili nilang restaurant. So, ayun. Tapos, kumain kami ng Chicken House. Compare naman doon sa Chicken House. Okay naman si Chicken House. Tapos, trinay namin yung kajos. Kajos, it's the beans and langka. Baboy langka. So, yun. Masarap siya. Hindi yun sinigang pero medyo maasim-asim, 'di ba? Ang kajos. Tapos, okay naman din yung chicken. Baka talaga siguro maliliit lang talaga yung chicken nila dito. Pero, yun nga siguro, ganun pa rin naman, lasa-wise. Parang kay rin ako, Aidas. Lasa-wise. Kasi nga, tumiim yung marinade niya. Tapos, si Chicken House, medyo may pagka-crunchy yung chicken niya. Parang pinirito na roasted. Parang ganun. Ganun sa akin Tapos, ano pa ba? Okay naman ang service nila. Both of their service, parang lagi ang waiting mo ay 15 minutes. Ganon. Lagi dito, 15 minutes waiting kapag umorder ka. Yun lang naman yun sa akin. Tingnan natin sa review ng dalawang ito. Sa Chicken House naman, ayun, mas malaki yung chicken nila. And yung balat is parang crispy, yung parang sa pang crispy chicken. Ganon. Tapos yung loob is yung malambot. Pero ang napansin ko naman sa chicken nila is yung meat is parang dry. So, in terms of juiciness, yung kay Aidas is mas okay. Tapos yung nagustuhan ko din pala sa Chicken House, yung KBL o yung Kajos Baboy Langka. Ayun, first time kong makatikim na pwede palang ulamin yung langka or isama siya sa ulam. So, ayun, bago siya sa akin and ayun, super sarap. Yung hinahanap namin na sinigang kay Aidas, yung asim na nandun sa Kajos. So, ayun, nasolve kami. Yun lang, yung dalawa lang. Aidas and yun muna ayun, tapos yung sa Chicken House naman, yung liog ba? Tawag nila. Leeg. Ayun, masarap. Masarap din. And
juicy. Nag-order din pala kami sa chicken house ng chicken skin nila. And ako naman, nabetan ko siya kasi ang lambot nung, kahit crunchy siya, kahit crunchy siya, ang lambot niya kainin. Hindi ko ma-explain. Ayun. So, hindi siya makunat. Ayun. Kasi yung iba parang na-overcook yung chicken skin eh. So, maganda yung pagkakaluto nila. Ayun lang. Sa chicken house, mas malaki nga yung chicken nila. Tapos natuwa ako kasi crispy, yun nga, crispy. Ano kaya ginagawa? Inihaw, pero crispy yung chicken skin. Tapos, yung leeg, sarap ng leeg, di ba? Sarap ng leeg nila. Tsaka yung kajus, ang sarap pala nun. Oo, yun, nagustuhan ko yun, kajus. Tapos, ayun, wala namang masyado. Siguro, if babalik kami dito, gusto ko din i-try yung mascara para malaman ko kung ano yung pinakamasarap dun sa tatlo. So for our next review ay ang Kalea Pastries and Coffee. So Kalea is one of the well-known dessert place here in Bacolod and located at Lourdes C Building, Lacson Street, Bacolod. So again, another honest review from us sa aming magpipinsan, and hindi po kami mambabash. This is just our honest review. Yun lang po ang aming disclaimer based on our taste and our experience. So, sa Kalea, in-order ko Mocha Sans Rival. Kasi mahilig ako sa mocha. Tapos, sa order namin tatlo, sa akin naman yung pinakamasarap. Di ba? Sa akin naman, sa akin naman yung pinaka-giving. Ayun. Okay naman. Ang maganda lang sa Kalea, hindi siya sobrang tamis. Hindi siya sobrang tamis. Tapos, in-order namin na drinks yung hot chocolate. Ganun. Okay naman. Parehas kayo, hot chocolate? Akala ko matcha. Ganun na. Tapos natikman ko yung chocolate mousse. Akala ko lang siya. Blueberry cheesecake. Ay, chocolate mousse. Yung order ni Mars. Yung chocolate mousse. Akala ko chocolate cake lang. Hala, sorry na. Pakababash ka. Pakababash tayo dito. Oo, kasi hindi siya, yung texture niya, hindi siya parang chocolate mousse. Tapos, yung pistachio naman, nalalasa mo naman yung pistachio pero sobrang konti lang. Tapos, yung blueberry cheesecake, ayun, parang siyang yung parang egg pie. Wala. Oh my God. Ayun, parang egg pie, tapos hindi mo masyadong malasahan na parang merong cream cheese. Yan. So, kung i-rate ko yung Kalea, mga 3.5 out of 5. Okay, so ang next review naman natin ay yung it's between Kalea's and Cafe Bob's. Medyo mahirap-hirap ang review na gagawin ko sa Kalea's and Cafe Bob's. Pero kasi syempre, base sa mga ibang vlogs, sa mga reviews na napanood ko, talagang number 1 ang Kalea's when it comes to pastries and cakes. Syempre, 'di ba? Pagdating ng Bacolod, talagang hahanap-hanapin namin agad is the Kalea's. So, first of all, okay naman yung ambience sa Kalea's. Medyo may pagka-aesthetic yung side doon. Isang side lang, isang portion lang ng Kalea's. For picture, maganda yung lighting ng Kalea's, okay din naman. Tapos, ang in-order ko ay chocolate mousse. Tama ba ako, Mars? Chocolate mousse, Kasi parang medyo inviting yung itsura ng chocolate mousse ng Kalea. And, ayun, actually sobrang dami nilang flavor. Nakita nyo naman sa mga videos ko.
Marami talagang flavors ang Kalayas, and yun lang talaga yung nakapukaw ng aking atensyon, the chocolate mousse. And hindi ako sure, pero nung nagpunta kami doon, mga gabi na kasi, and naghahanap ako ng kape. Alam niyo, masyado ako mahilig sa kape. And the only kape lang is brewed coffee. Yun lang talaga, wala nang iba. Kaya medyo on that side, parang yun. Siguro, baka dahil late lang. Kaya ganon. Okay, so, ang in-order ko sa Kalea ay chocolate mousse. So, medyo na-excite ako. Kaso mo lang, hindi ko naman alam. Baka dahil gabi na. Pero syempre, di ba, talagang nag-expect ako ng sobra kay Kalea. And, yung cake kay Kalea, okay siya, hindi siya ganun katamis, pero hindi siya moist. Medyo matigas yung tinapay ni Kalea. Sorry to say. Baka, again, wag niyo po akong i-bash. Baka lang, gabi na. Hindi naman tayo masyadong gabi. Mga 6 PM yun, diba, Mars? Oo, mga ganun. Mga ganun 6 PM. Pero diba, syempre, may iniingatan silang pangalan, so dapat yun, bago lahat, diba? Ayun, yun nga, parang hindi ako na satisfy kay Kalea. And yung mga umorder pa kami ng binigyan namin ng chance. Umorder kami ng isang blueberry cheesecake. Wild card. Oo. Binigyan ko ng chance. Siyempre, baka sabihin, ano ba naman yan? Diyos ko, ano ba naman yung review ng Kalea? Isa lang naman ang kinain, gano'n. So, yung, in-order naman namin na blueberry cheesecake, siyempre, di ba, typical blueberry cheesecake, talagang medyo maasim-asim yan. Maasim-asim, manamis-namis. But, sa Kalea, sobrang, hindi ko naramdaman yung, cream cheese. Yun. Tapos, hindi siya medyo maasim-asim. At saka, masyadong buttery yung taste. Kaya yun. So, yung in-order ko naman sa Kalea is pistachio sans rival, tsaka hot chocolate. So, dun sa pistachio sans rival, ang masasabi ko, unang tikim mo sa kanya, hindi mo agad matikman yung pistachio. So, ganun yung mga sinabi niya. Pero since ako yung nag-order nun, so syempre ako yung umubos nun. No choice kayo. Pagka andun ka na sa kalahati, dun ko napansin na parang dun pa lang siya malalasahan talaga yung pagka-pistachio. And yung sa sans rival, parang, ewan ko, medyo nakulangan ako sa pagiging sans rival niya. Kasi parang ang dry niya, ganun. Basta parang naghihiwalay kasi siya. Ayun, yun yung napansin ko. Naghihiwalay yung mga pagka-scoop mo. Ayun, naghihiwalay siya. Then, yung sa hot chocolate, mild lang din, hindi siya super tamis. So, for me, okay naman yun. And yung sa chocolate mousse naman, ayun, hindi ko din maintindihan. Sorry na. Hindi ko maintindihan nung unang tikim ko na if chocolate mousse ba talaga siya or baka ganun lang yung version nila ng chocolate mousse. Pero ayun, nanibago kasi ako sa lasa niya. So, okay lang naman siya. Okay lang siya sa akin. Ay, nasabi. So, ayun, yun ang kanilang review kay Cafe Bob's. Talagang sobrang sarap talaga, promise, dito sa Cafe Bob's. And, konting, story, Nagpunta kami sa Kalea kahapon. And, syempre, yung Kalea, sikat na dessert. Kaso mo naman, ewan ko bakit hindi kami medyo nasatisfy doon sa pastry doon sa Kalea. Ewan ko, may mga hinahanap kaming mga kung moist ba yung diba? Ano masasabi niyong dalawa sa Kalea?
dry kasi yun. Oh, totoo, dry. Hindi nakapay or kung ano. Oo. Hindi na siya freshly baked. Ay, true. Oo, hindi freshly baked. At saka ano masasabi mo sa cheesecake na in-order natin kahapon? Para sa akin lang sa tart. Tart, oo. Ano siya yung kulang din sa acid. Oo, ayun. So, ayun nga. Yun din ang ko. Yung blueberry cheesecake na in-order namin sa Kalea kahapon. Medyo nakulangan ako ng konting asim kasi blueberry cheesecake, that's supposedly medyo maasim, matamis, contrast. Kaya lang kahapon parang sobrang tamis niya, tas medyo buttery pa siya. Kaya ayun. Pero etong Bob's, ayun, masarap siya, masarap ang dessert dito. Talagang ramdam namin na babalik kami mamayang gabi dito sa Aesthetic. oo, ayan. Ang ganda dito sa Bob's. Papakita ko sa inyo ang ka-aesthetican. Ayan, ayan. At meron pa silang elevator going upstairs. And for our last review will be Cafe Bob's. So, Cafe Bob's, it's located at 21 Lacson Street, Bacolod City, Philippines. So, ganun din naman, kami magbibigay ng review sa Cafe Bob's. Our honest review regarding the food, the ambience, everything dito sa Cafe Bob's. So, ang review po ay importante sa mga establishments, especially kagaya nito sa Cafe Bob's and sa lahat ng nakainan namin sa Bacolod, para ma-improve pa nila yung kanilang quality of services. Kaya naman, nandito kaming tatlo ng aking mga pinsan para i-review ang Cafe Bob's. Wala pa akong masyadong napapanood na reviews ng Cafe Bob's dito sa Bacolod. So, sana, ayan, makatulong ang review namin sa inyo for Cafe Bob's. Bob's, ay grabe. Pagpasok mo pala, parang sobrang inviting. Ang ganda, aesthetic talaga. As in, maganda. Tapos, yung in-order ko naman dun is white chocolate na coffee. Tapos, yun, Napoleones. Order din kami ng chocolate mousse na cake. Ayun. Yung Napoleones, masarap talaga. Promise, masarap. Hindi ito sponsored. Oo, yung sponsored. Baka naman. Oo. Ang sarap talaga ng Napoleones. Tapos yung white chocolate coffee, okay naman. Hindi siya matamis. Kasi ayoko ng matamis na coffee. Tapos, yung chocolate mousse, masarap. Masarap niya talaga. Ganon yung chocolate mousse. Sorry. Kasi ayun, kahit sa corner, ang ganda na sobrang aesthetic. Daming pictures na. Ayun. Kung i-rate ko naman yung Cafe Bob's, 5 out of 5. Sarap. Ayun, so nandito na ako sa bahay namin. Kasama ko pa rin ng mga pinsan ko. Ayan. Itutuloy natin ang review. Talaga naman, kakarating lang namin fresh from the airport. So, ayun. Review naman natin ay ang Cafe Bob's. Actually, wala siya sa mga vlogs. Yung Cafe Bob's. Hindi siya na-feature. At dahil dyan ako mag-feature sa Cafe Bob's. Pasikatin natin. Cafe Bob's. Baka naman. So, ayun. Si Cafe Bob's ay wala akong masabi. Location ay perfect. Ang ambience ay 10 over 10. Parang nasa BGC. Meron pa silang pa-elevator. Ang lugar ay aesthetic. Ang cake nila ay
Sobrang sarap. Hindi ako nag-exaggerate. Pero sobrang sarap. Ang kape nila ay, ako kasi in-order ko coffee. So, masarap din ang coffee nila. Hindi ako na-disappoint sa coffee nila. Ano pa ba? Pero, yung mga decor doon, as in, sobrang ganda. Kung papipiliin ako between Kalea and Cafe Bobs, siguro pipiliin ko kay Cafe Bobs. At doon ko natikman ang the best Napoleones kay Cafe Bobs. Magkano ba 'yon? 45 ang isa na Napoleones. Actually, first time ko i-try yung Napoleones kasi lagi pagka may mga pasalubong, talagang piyaya from Bacolod. Pero, dito kay Cafe Bobs, ayun, medyo na-intriga kami dun sa Napoleones. So, ayun, trinay namin and hindi kami binigo. Sobrang sarap ng Napoleones. So, ayun. Ayun lang ang aking honest review between Kalea and Cafe Bobs. I-check nyo yun ako. I-recommend ko sa inyo, Cafe Bobs. Cafe Bobs naman, yung in-order ko is matcha latte, tsaka Napoleones. So, sa matcha latte, gusto ko siya kasi ang gusto ko sa matcha na drink is may hint pa din siya ng matcha. Hindi siya yung matamis lang. Kasi yung iba, yun yung preference nila. Ako gusto ko yung may pakla. Basta yung lasa ng matcha na may onting sweetness. So, ano siya sa akin? Reco ko siya sa mga mahilig mag-matcha dyan. Tapos yung Napoleones naman, ayun, sobrang sarap din. From top, middle, basta yung overall. Masarap yung overall, masarap yung pag pinag-combine mo silang kainin. Ano pa ba? Tapos, so, ayun, in terms of yung lugar naman, sobrang ganda. Ganda ng vibe sa mga mahilig na mag-picture, mag-content sa mga Instagram nila. Ayun, parang kahit saan ilagay yung food mo, makakakuha ka ng magandang background. And ayun na, basta kahit every corner, sa pumunta doon, for sure na meron kang makikitang spot na pagpipicturean. And ayun, mahilig kasi ako sa mga kahoy vibes na lugar. So, sobrang, nagustuhan ko yung vibe ng lugar. So, ayun, ang honest review naming tatlo, si Eve, si Sai, at saka ako, regarding, Kalea and Cafe Bobs, at saka yung mga review pa namin kanina, between Aidas and Chicken House. Ayun. So, ayun. Wag nyo kami i-bash. Pero yun naman talaga yung totoo. Mga food, medyo may pagka-food critic talaga kami. Talaga pagdating talaga sa food. Talagang kapag ka masarap, sobrang sarap. Talagang magko-comment kami habang kumakain kami. Sobrang sarap. Sarap. Super sarap. Pero kapag ka sakto lang, okay lang. Ganon. Carry lang. Kaya, ayun. Ayan lang. And sana makatulong tong vlog namin when you guys go to Bacolod. Maganda sa Bacolod. Siguro maiko-comment ko lang. Napaka-safe ng lugar. Talagang tawag nito, kahit na mag-cellphone ka habang naglalakad ka sa, sa mga daan nila, kahit na gabi na, parang hindi ka mag-worry na baka may humarbat ng cellphone mo. Parang sobrang safe dun sa Bacolod. At saka, yun, maganda yung province nila, at saka malalambing yung mga tao. Nakakahawa ang kanilang, Bisaya accent. Yun, sobra. Basta yun. Cafe Bobs, Aidas, ayun, Namit Gid. Kaya ayun, masarap talaga yung mga, mga food na. So, ayun lang. And, ayun, thank you.